Nagpulong na rin ang House Prosecution Panel bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang tingin ng isa sa mga miyembro ng prosekusyon, mahihirapan daw na ipawalang sala ang bise sa dami umano ng ebidensyang hawak nila. Kabilang dyan ang mga kaduda-dudang pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagbalik na ang lingguhang pulong ng House Impeachment Prosecution Panel. We discussed the letter of the Senate President sent to the House of Representatives that we will present the articles of impeachment on June 2 before the Senate. They expect us to read the articles of impeachment. In fact, the Senate, I believe it was the Senate who sent the Congress a video of how it is done in the states. So while hindi naman namin syempre eksaktong magagaya yun, there's a reading of the articles of impeachment. Pag-uusapan pa ng House Impeachment Prosecution Panel kung paano ilalahad ang articles of impeachment sa Senado. Kung iisang impeachment prosecutor lang ba ang magbabasa ng lahat ng 7 articles o kung may itatalaga sa kada article. Hindi pa kasama sa pulong kanina sina ML Party List Representative-elect Laila De Lima at Akbayan Party List Representative-elect Chel Jokno na parehong tinanggap ang alok ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng prosecution panel. Sa Hulyo pa kasi sa pagsisimula ng 20th Congress sila mauupo bilang mambabatas at kailangan pa silang formal na maitalaga bilang prosecutors. Ang kada impeachment prosecutor, sabi ni Zamora, ay may hinahawakang 3 articles of impeachment. May mga tumutulong ding pribadong law firms na ayon kay Zamora ay bumibilang ng 5 hanggang 10. We've had a mock trial before. We prepared judicial affidavits for the witnesses. We examined witnesses. So ngayon siguro medyo iba. We're not interviewing witnesses now, at least in the article that I'm handling, but we're reviewing all of the documentary evidence that we already have on hand. Sabi ni Zamora, kasama sa mga ipipresentang ebidensya ay ang mga kaduda-dudang pangalang tumanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at DepEd. I think it will be difficult to acquit the Vice President in view of the numerous pieces of evidence that we have. Kumbaga, yung senators for us, sila yung haharap sa public kapag nag-acquit sila sa dami ng ebidensya na nakalap na namin. Sinisika pa namin makuha ang panig ng Vice Presidente, pero dati na niyang sinabing naghahanda na rin ang kanyang mga abogado para sa paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras.